uuwi yan sa kanya eh. Dito tayo sa pagbibigay diin ni Vice President Sara Duterte sa paliwanag niya sa bloodbath kasi nga maraming masyadong mababa yung comprehension. Binigyan niya ng linaw na para siyang pinapako sa krus dito, yung bloodbath parang sa kanya pinatutungkulan. My bloodbath. It's a bloodbath. My bloodbath. Ano masasabi mo, Prof? Basta ako naniniwala, may bloodbath. Mahirap pa yung crucifixion eh. Doon na lang tayo sa bloodbath. Kasi gusto niyong buksan ang confidential fund. Willing kayo? Hindi ko maintindihan itong national security natin, hindi nagsasalita. Kasi kung bubuksan yung confidential, yung paggamit ng confidential fund, and by the way, I am for it. I am for impeachment. Kasi makikita natin sino ang tama, sino ang mali, paano ginamit. Pero ako, uulit-ulitin ko, may national security implication yung ginagawa ni Speaker at ng mga kasama niya sa Kongreso. Kung willing kayong sirain ang bansa dahil sa politika nyo, so be it. Pero pag binuksan yan, lahat na may confidential at intelligence fund, dapat magbukas rin. Oo. Kaya siguro, kumbaga, kumpiyansa si BP Sara dito kasi meron din silang matibay na, sabi nga niya, kabilang ako sa 88% ba yung sa survey na gusto na maituloy yung impeachment bill or dapat humarap sa impeachment. Sabi niya, kabilang ako dyan. Kumbaga, kumpiyansa siya. Now, ngayon, nabanggit din ni Baste doon sa speech niya, no? Yung bakit kay BP Sara lang na confidential, dapat sa lahat. Which is, hindi naman pwede na pag-uusapan dyan sa impeachment, tapos kaugnay lang sa OVP na confidential fund yung pag-uusapan. Dapat sa lahat kasi hindi lang naman po OVP yung may confidential fund. Parang confidential fund ang tawag sa intelligence fund na para sa military, confidential para dito sa sa executive or sa civilian. Prof, so makikita mabubuksan dapat mula OVP, OP hanggang sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno. Meron pa diyang DILG, DND, NSC. Dapat buksan yan na lahat kung paano din ba nila ginamit yung kanilang confidential fund para at least dapat nga sabihin ng mga nagrereklamo dun sa yung mga naghahain ng impeachment o yung naghain ng impeachment na sabihin, dapat ginayan ninyo ang Office of the President, ganito ang tamang paggamit ng confidential fund. Pero wala silang sinabi na tamang paggamit ng yung best practices na ahensya ng gobyerno, Prof. Oo, tama ka, Admar, dyan, no? Kaya nga ako, ang suggestion ko, isang congressional reform, magtayo ang Senado ng Select Committee on Intelligence para alam nila kung paano ginagamit yung confidential and intelligence fund at hindi ginagawang scapegoat ng administration. Una. Pangalawa, ang kailangan nating tingnan, sino ba ang nagbigay ng confidential fund sa kanya? Hindi ba ang presidente? Pangatlo, para saan yon? Again, uulitin ko sino ang nag-appoint sa kanya as co-chair ng NTF-ELCAC? So again, kung ang question nyo yung paggamit, siguro dapat between the President and the Vice President, iwan nyo na sa kanila kung paano yan ginamit. Okay? Lalong-lalo na kung related sa NTF-ELCAC. Ngayon, kung gusto nyong malaman lahat yung mga pangalan na lumalabas, alam mo, hindi ko alam kung pati ang mga congressman nagkaroon ng kahinaan, may panahon na humina ang kanilang kaisipan. Ano ba ang alias? 'Di ba sa confidential fund lahat naman yan alias? 'Di ba sa intelligence fund lahat naman yan alias? So kung gusto nilang hanapin at yan ang ginagawa nila, pumupunta sila sa PSA, hindi ba aksaya ng panahon yung ginagawa nila to prove a point na walang ganong pangalan? Opo, mga congressman, wala akong ganong pangalan dahil yan po'y alias.
Ang sabi nga nila, paano tutulong, paano magbibigay ng information yung informant mo na makatutulong sa operation ninyo. Lalo na kay VP Sara, alam natin, si VP Sara kahit nung mayor pa siya sa Davao City, talagang ayaw niya dahil perwisyo yan yung CPP, NPA, NDF at bilang naging co-chair ng NTF LCAC, malaking tulong yan lalo na sa mga kabataan, 'di ba? Yung sa recruitment ng mga kabataan yan. Sino yung magbibigay ng impormasyon kung malalaman din naman pala kasi ang pag nagkuha ka ng tiwala doon, sasabihin, huwag ka mag-alala, hindi mabubulgar yung pangalan mo. O tapos mabubulgar pala yung pangalan. So sino ngayon ang mahihikayat? Sinong makakatulong sa mga sundalo? Sinong makakatulong sa mga leader natin para mapuksa ito mga kalaban ng estado? So parang binubuksan lang nila at alam naman natin sino yung nangunguna dito. Yung mga makakaliwang grupo din yung nanguna dito na alam natin matagal na nilang pinagnanasaan talaga na mabulgar, mahinto yung pagbibigay ng intelligence, hindi lang yung confidential, pati yung sa intelligence fund, Prof. At saka, Admar, alam mo, tama ka dyan. Saan tayo titigil kung tayo ba'y cross sa national security principles ng ating bayan? So pag binuksan natin yung confidential fund, ang susunod ba intelligence fund? Nasa ng estado dito? So dapat yun tinitindigan ng matindi. Ang problema, para lang maalis si Vice President Sara Duterte sa equation, ay gagawin ang gagawin. Matapos siguro itong pag hindi nakapasa ito ng impeachment, patuloy pa rin siguro ang gagawin ni Speaker Martin Romualdez para maalis itong si Vice President. No? Again, babalik tayo. Ano ang mandato ng tao ng 2025? Klarado yon. Kahit sabihin mong 552 ang resulta, no? Dapat ang alyansa nakakuha ng 12. Hindi siya nakakuha. Ang PDP 50% capacity dahil nakalima. Yung kabila nakadalawa. So kung titingnan mo, 7 ang nakuha ng hindi administrasyon. Kahit na sabihin mong yung bulong-bulungan yung 2 administrasyon, 7 ang nakuha mong hindi administrasyon. So malaking bagay yung tingnan sa kabuuan ng last 3 years. Prof, masasabi ba natin kapalit ng pag gusto talaga nila mapuruhan at mawala sa equation na itong yung mga Duterte, particularly Vice President Sara Duterte, at stake yung national security, gagawin nila lahat? Yeah. Oo, nakita naman natin ang nangyari, di ba? Yung ginawa nilang operation sa SMNI, nanggaling lang yun sa House, hindi naman sinundan ng Senado. So ang operations yun naipit. Dahil alam nilang malapit si Pastor Kibuloy kay dating Presidente Duterte, hindi pa sila natuwa doon. Pumunta pa sila sa KOJC at talagang pinasok, binastos, binaboy ang isang institusyon ng religious faith, no? Napakahirap yung ginawa nila. Pero parang isitanabi, iwinalis sa ilalim ng rug, no? May taong namatay, may nasugatan, may properties na na-destroy, at saka yung parang yung akto nila ay sobra-sobra. Matapos yung kay Pastor Kibuloy na ikinulong, na hanggang ngayon hindi ko maintindihan kung bakit hindi tapusin ang paglilitis dahil si Pastor Kibuloy na may umaattend. Ang balita ko yung witness at saka yung nagkaso mismo nawawalan na ng gana. So ano ito, 'di ba? Breakdown ng hustisya sa ating bayan. And then ang pinakamalala yung ginawa kay dating Pangulong Duterte. Nakita naman lahat natin ang ginawang in one day. Bumaba galing Hong Kong, inarrest at ilinipad sa The Hague. At nakita natin sa Senate hearing kung ano ang ginawa. Biro mo, isang Lacan-Nilaw ang pipirma for and on behalf of the government. Nakakahiya na sobra-sobra ang ginagawa na paniniil ng grupong ito. So
ako sa tingin ko, hindi yan titigil hanggat hindi maalis ang Duterte sa political landscape dahil ang 2028, napakahirap nilang manalo with a Duterte there on 2028. Opo. Kahit walang Duterte sa 2028 at nagtulong-tulong ang mga Duterte, mahihirapan sila. Kasi ang isang ngayong at play na nakita natin sa eleksyon ay ang combined might ng KOJC at Iglesia ni Cristo. That is something new in our political democracy for the simple reason that the religious sectors are now going into it because of the things that have been done by this administration. Opo. Prof, ipagpalagay natin, magtagumpay sila. May kaugnayan pa rin dito, magtagumpay sila sa pag-question doon sa confidential fund, malubusan nilang maano ang mga Duterte, so sila na yung magro-rule. Ano yung magiging senaryo ng kanilang administrasyon kung nabulgar na itong mga dapat hindi mabulgar o hindi kumbaga at stake yung ating national security? Mahirap kasi yung martial law eh. I doubt very much kung si President Marcos Jr. will go into that direction. But I don't think he needs to declare it. Nakita na natin sa KOJC, walang declaration pero sige ng sige at sinasabi nga niya wala daw baril, di ba? So in terms, yung leader na ito napakahirap operationally. Whether projects, whether magaling siya pananalita, pero yung operations parati siyang magde-deny na hindi niya alam, magde-deny na ilan lang ang kasama sa pagpaplano, hindi siya yung gatetalye na talagang tinatanong publicly sa ang mga opisyal niya, ano ba talaga nangyari, bakit nagkaganito? So kahit walang declaration, kung meron kang isang tore na nandyan, susunod at susunod kung anong gusto ng hari o ng reyna, yun ang nakakatakot. Kasi kahit walang declaration ng martial law, pipilitin nila kung anong gusto nila. At ang huli, pwedeng merong isa sa pamilya niya ang tatakbong presidente sa 2028 kung wala silang makitang kakayanin. Pero ngayon, nakikita natin ang proxy war. Ang proxy war is between Martin Romualdez and Chis Escudero. Proxy war for the 19th Congress, how the final legacy of that 19th Congress will happen. Proxy war on speakership and Senate President. Kasi kung anong mangyari ngayon sa remaining days will determine kung sino ang liderato sa 20th Congress. And a proxy war going into 2028. Alam natin si Speaker nagkaka-interest yan. Alam rin natin si Senate President, matagal na niyang ambisyon maging presidente. So I guess these two individuals will try to outwit each other in order to secure that support from the palace. Will the palace accede? Nakita naman natin, oo, kadugo si Speaker Romualdez, pero nakita mo naman kung anong ginawa the past 3 years. Now, I do not know why the president cannot tell his cousin, it's time to step down. Okay? Sa gitna sa parte naman ng Senado, naandyan ang comebacking na Senate President na si Soto, naandyan rin yung dating Senate President na si Subiri, kung magkagulo ang numero, naandyan rin ang kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos, and of course, naandyan rin si Senator Marcoleta. So kung magkagipitan at baka masupresa tayo sa lalabas na kandidato. Opo. Dito na lang, pinakahuling topic natin, Prof. No?